say that I'm quite disappointed sa kung ano nangyari sa Boss Ironman 2024. Ito yung clip. So kung makikita nyo, sobrang dilim ng lugar paglabas ng grid. Siguro next year susubukan ko ring manood. Oof! Yun! Good day guys, and ito po muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. And ito po yung official statement ng Boss Ironman. Lumabas ito ng February 27, 2024 tungkol doon sa naganap na motorcycle challenge nung nakaraan, kung saan napag-usapan at maraming usap-usapan tungkol sa mga kumukontra, yung mga participants na naaksidente at yung mga iba-iba pang kaganapan tungkol dito, kasi putok na putok po yung mga balita dito dahil hindi ko nasabi nung nakaraan, may namatay nga pala dito sa malapit dito sa amin dito lang sa kabilang dito lang nadadaanan ko rin dito parati. Dumaan pala sila diyan sa may bunuan. So doon may namatay guys. Isang rider, kung hindi ako nagkakamali, Dizo yung apelyido niya. And yun nakakalungkot yung nangyari sa kanya, and nakikiramay po kami dun sa pamilya ng yung mga namatayan, no. Ang pagkakaalam ko kasi nung nakaraan na kwento sa akin to, hindi ko lang masyadong nabigyan ng attention sila Robert dun sa amin sa isang motor shop na pinapasyalan ko parati, na sinabi nila na may namatay nga daw dun, at yung Boss Ironman ang participants ang involved. Nasa utak ko pa paano nangyari yun, sa North Luzon Expressway sila dumadaan. Sabi niya hindi dun dumaan. Yun pala, nung nakaraan, kahapon yata, nung nakaraan, nakita ko na, oo nga, ang ruta nila ay doon sa hindi na sila pumasok ng expressway. Ang ruta nila is Zambales, tapos dire-diretso sila, tinumbok nila itong Pangasinan, tapos La Union, and umikot na sila. Yun yung isang nakita ko na mas madami talaga yung posibleng madaanan na bayan, marami ring tao. And bukod dun, inaabangan din naman talaga sila ng mga tao, kaya nagfo-flock yung mga tao dun sa mga dadaanan nila, no. Isa sa mga napanood ko yung kay Boss Reed, may sila tumitigil kasi ang daming tao na pumapara sa kanila. And ipapakita rin natin yung isang statement ng isa pang rider na sumali sa Boss Ironman, no, and disappointed siya, no. And marami pa siyang mga sinabi tungkol dito sa Boss Ironman, and papanoorin din natin yun mamaya, no. Pero basahin muna natin itong statement, no. So nakalagay dito ay Boss BMW Honor Society of Safe Riders. Okay, may address sila dito. This is published February 27, 2024. So ginawa ito nung nakaraang araw. Okay. So ito yung nakalagay. Conclusion of the Boss Ironman Motorcycle Challenge 2024. We at BMW Honor Society of Safe Riders are proud to announce the successful conclusion of this year's Boss Ironman Motorcycle Challenge. Successful conclusion, yes. Pwedeng sabihin natin na successful dahil nagawa naman lahat. And although may mga aberya, which is sasabihin nila hindi maiiwasan, yung mga parte kung saan ino-organize nila yung yung mga pagpa-participate ng mga rider sa mga proseso. And lahat yun na-fulfill halos. And maganda yung, bukod sa maganda yung panahon, no. Hindi siya katulad nung nakaraan na Boss Ironman. No. So hanggang sa pinakahuling parte ng event ay successful naman daw. So masasabi talaga na successful talaga yung itong event na to. So this event, joined by participants from across the nation and beyond, was a testament to the spirit of adventure, endurance, camaraderie among motorcycle enthusiasts. Okay? We would like to extend our heartfelt congratulations to all who took on this formidable challenge.
Your determination and resilience are truly commendable. Completing the Boss Ironman Challenge is no small feat, and every finisher was shown exceptional skill and perseverance. Totoo din yun naman ito. Hindi rin basta-basta yung mga ginagawa nila. Actually, saglit, nasan ba yun? Double check ah. Nung nakaraan, although hindi ito katulad ng Boss Ironman, ito yung isang event namin sa scooter addicts ng Pangasinan. Mga two-stroke yung gamit namin, guys. Meron binibigay din sa amin na certificate of achievement, ganyan. And ito ay Pampanga ginanap. So para sa amin na medyo malayo, para sa amin malayo ito ha, kasi mga two-stroke scooters yung gamit namin. Usually mga 50cc yan or may mas mababa pa. Iba-iba yung mga motorsiklong gamit namin and mga old school motorcycles ito. So, bukod dun sa masasabi natin na hindi naman kabilisan yung takbo namin and maraming mishaps na nangyayari. Ibig sabihin, pwedeng may nasisiraan. Sabi nga nila hindi daw masaya or hindi kompleto ang rides ng mga two-stroke riders kapag hindi nakakakita ng nasisiraan. So, yun yung isa sa mga part kung saan kailangan hindi halos namin maranasan or ma-minimize namin yung part na yun. We make sure na talagang halos condition yung mga scooters namin, pero may nangyayari talaga, nasisiraan no. Bukod pa doon yung layo para sa amin, since ang takbo namin hindi ganun kabilisan, nag-average kami ng 50, 60, yung iba pumapasok ng 100, depende yun. Pero dahil nga halos karamihan sa amin yung mga mababa yung CC, and usually hindi kami nagpapabilis talaga. Doon lang kami sa part ng average speed, 50-60. And napakasakit sa katawan nun. Kailangan injure mo yung part kung saan yung mga lubak, bukod sa sobrang liit na mga gulong namin, masakit sa katawan yung mga lubak. Tapos ramdam mo yung mga bumps sa kalsada. Ramdam mo yung mga pakiramdam mo yung mga maliliit na bumps, malaki na sa yun. And doon mararamdaman mo yung hirap ng pagra-ride, no. Bukod doon sa init ng araw, pag minsan umuulan pa, bumabiyahe kami umuulan. Ang ginawa nga namin, guys, madaling araw pa, nag-prepare na kami. 2:00 pa lang ng umaga, nasa tagpuan na kami and dandahan na kaming gumagapang papunta dun sa venue kasi medyo malayo. Around 125 kilometers papunta dun. So, kung tatakbo ka ng 50, 60, yun yung average namin, no? Ibig sabihin, medyo matagal yung ride. Bukod dun, marami ring pahinga. Bukod dun, chinecheck din yung mga motor. So, yun, in-injure namin yun and ito yung natanggap namin. Syempre, may mga iba pang freebies dyan. Although mababa lang naman yung binayaran namin. May mga rides din ako na naranasan sa mga mas malalaking motor. Yung mga mas matataas ang CC, hindi siya mga old school. Mas okay yun. Siyempre, mas maginhawa. Kumpara dito sa ganitong Although challenge din sa amin, no? Mahirap din. Masasabi natin na maraming balakid din. And mas exciting yun. Okay? So, tuloy na natin to. However, it is with a heavy heart that we also address. Ay, ito na. The unfortunate incidents that occurred and words cannot adequately express the sorrow felt by the entire BMW Honor Society of Safe Riders Organization for those affected. So, ito yung mga nangyari, guys, na nang humihingi sila talaga ng paumanhin dito tungkol sa mga incidents. And each incident is one too many, and we are actively working with local authorities and safety experts to understand the circumstances surrounding these incidents so we can implement measures to prevent future occurrences. Okay, ito yung sinasabi ng karamihan, no? Yung kailangan ma-anticipate nila lahat ng mga at masuri nila lahat ng mga nangyayari. Parang kukuha sila ng mga datos doon sa mga nangyari ngayong Boss Ironman and susubukan nilang ayusin yung mga
pwedeng ayusin sa mga susunod na event. Just in case na maglalagay ulit sila ng event next year, 2025. Okay. And ito pa, to the families affected, please know that BMW Owner Society of Safe Riders is committed to providing support and assistance during this challenging time. We are in the process of reaching out to offer our help in any way we can. Okay naman yun. Talagang dapat naman talagang sagutin. Di ba? Dapat naman talaga sagutin lahat ng mga na-aksidente dito. Safety has always been our top priority. Okay. Okay. Although, okay din naman, totoo naman ito. Siyempre, ikaw yung event organizer, hindi mo naman gugustuhin na may mangyari doon sa mga participants mo at saka sa mga, and dun sa mga nasa highway na mga civilians. Pero, masasabi rin natin na kasi mga participants pala, hindi mo rin basta-basta makokontrol. Sobrang dami nito. Di ba? Sobrang dami ng mga participants. Parang dagat sila, nakita ko. Sa isang video ni Boss Reed yata, nanonood kasi ako sa vlog mo. Parang dagat sa dami yung mga participants. So, hindi mo basta-basta makokontrol sila. Meron dyan mga disiplinado, meron dyan may mga kamote, merong semi-kamote, semi-kamote. Merong bigla na lang nagiging kamote pero disiplinado. So, hindi natin alam yung mga nangyayari. Katulad ng dalawang nakita natin, hindi basta-basta kamote, pagkakamote yung kanilang ginawa, yun nakal sila, nanuntok sila. So, hindi yun gawain ng maayos na tao o ng maayos na mga participants. Sabihin na natin, yun talaga yung nila, safety, respect, and discipline. Yun talaga yung goal nila dito para mas maging disiplinado ang mga riders, na lalo-lalo yung mga participants. Tapos yun yung pinakang tawag nila doon, vision. Safety, respect, and discipline. Parang yun yung vision nila dito na mas mapalawig yung pagiging yung safety awareness ng mga riders, pagrespeto sa mga kapwa riders, at saka discipline. Actually, yun nangyari pala nung nakaraan, yung may mga sakitan, tapos may mga banggaan. May mga natututunan din dun eh. Totoo rin naman yun. May mga natututunan din dun. And pwedeng magamit yun sa mga susunod. Di ba? And nasa kanila pa rin kung susundan pa rin ulit nila ito next year. Kung ganito katindi yung batikos ngayong taon, what if pa kung sila ay mapatawag ng mga otoridad, di ba? Although medyo malabo yata yun. Dahil, ewan ko, hindi basta-basta mangyayari. May mga permit sila eh. Proceeds from BIMC 2024 goes to various charities nationwide. Also, ibinibigay din pala nila sa charity yung ibang pinagkakita nila. Actually guys, million ang kita dito. Although million din naman yung gasto sa events, tsaka mga bagay-bagay na pinamimigay nila, mga pagkain. Tsaka yung mga tao na involved dito, pag minsan may mga sweldo yung karamihan dyan. So, eto, i-final na natin to. So, thank you to everyone who participated, supported, and contributed to this year's event. While there are countless individuals and organizations to thank, we especially acknowledge the Philippine National Police, the Bureau of Fire, the Land Transportation Office, local and provincial government units along with their force multipliers, and the Truck Drivers Association of the Philippines. We look forward to coming together stronger and more united in our shared passion for motorcycling. Sincerely yours, Boss BMW Owners Society of Safe Riders. So, naunawa naman natin yun. Itong sulat nila na to, ito ay pagpapahayag na successful ang event. Humihingi sila ng paumanin sa mga mishaps, yung mga hindi inaasahang pangyayari, at isosolve nila yung mga problema na bumabangon at nakita nitong nakaraang Boss Ironman Challenge. So medyo maganda naman kung ganito, pero sana merong improvement
sa mga susunod na taon. And pinasalamatan din nila dito yung mga katulong nila sa actually marami talagang nagpa-participate dito kagaya ng PNP, BFP, 'di ba? LTO kasama rin daw. At yung mga local and provincial government na kasama nila sa event na ito. So, dako na tayo dito sa isang rider na nagsalita, no? Si JG Moto. So, panoorin natin siya. To say that I'm quite disappointed sa kung ano nangyari sa Boss Ironman 2024 para sa awarding. Whereas makikita-kita lahat yung tao, lahat ng finishers, makikita mo kung sino yung nakatapos, sino yung hindi. And then you can socialize from there. Kasi may banquet doon, may free breakfast, may kainan. Okay, stop muna natin dyan. Yung sinasabi niya sa unang bahagi ng video niya, dito si JG Moto, yung mga part kung saan hindi niya nagustuhan, na parang wala yung mga event na sinasabi niya sa event na ito ngayong taon. So, nung last year, meron itong mga event na to. So, lagpasan na natin yun. May mga sinabi rin siya tungkol sa mga ipinamigay na t-shirts. Hindi rin niya nagustuhan yun. Maliit yung finisher logo. Yung finisher na nakalagay sa likod. Madaming mga nakalagay ng mga kung anong sponsors. Ayaw niya yun. So, lagpasan na muna natin yan and punta tayo sa pinaka ayaw niya dito sa part na to. Kasi yung paglabas namin sa grid, actually, number one, napakadilim ng lugar eh. So, ito yung clip. So, kung makikita nyo, sobrang dilim ng lugar paglabas ng grid. Tapos, medyo makipot siya. Maliit yung daan. Tapos, ang dami-dami namin lumalabas doon. Tapos, ginawa lang kami na merong madulas na part doon sa paglabas ng grid. Which is good. However, paano namin makikita yung madulas na part sa grid kung napakadilim ng lugar? Diba? And then afterwards, paglabas namin, doon na nga, yung mga riders, talagang nagratrata na kasi ang tataas kasi ng adrenaline eh. Nandun yung adrenaline eh. Nagratrata na lahat. Talagang yung iba, talagang banat kung banat. Tapos yun nga, dumating na kami sa point na meron ng unang aksidente which is nadaanan namin. There's a rider na nakabunggo ng pedestrian. And then, ayun yung pinaka-first and the rest, sunod-sunod na. And that's like on the very first stretch, papunta sa first checkpoint. Yung stretch na yun, coming from Subic. Sobrang dami. Kasi, tingin ko kasi, it's more on the rider's fault na talaga. I mean, kasi, and the rest, actually, it's the usual Ironman. So, to summarize, ang issue talaga is that, number one, there's no awarding. Number two, the shirt design. For some reason, hindi ko feel na finisher ako pag suot ko siya. And number three is yung the way the route was organized, especially dun sa opening, dun sa pinaka-grid, sa pinaka-una na napakadilim. Tapos napakadelikado rin talaga kasi may mga lubak eh. So it's just so good thing, syempre may mga auxiliary lights kami. Syempre malalakas yung buga. Nakikita namin beforehand. What if, 'di ba, wala kang auxiliary lights or yung auxiliary lights na meron ka is hindi sapat. 'Di ba? What will happen? 'Di ba? Ibig sabihin, sa grid pa lang, patay ka na, 'di ba? So yeah, I think that's about it. That's too much ranting. Congratulations. So, dito sinabi niya nung na may mga reklamo siya tungkol dun sa route. No? Although kasama yun sa challenge nila. Kaya nga challenge yun eh. Kung sasaba ka dun sa part kung saan maginhawa yung daan, hindi mo masasabing challenge yun. Diba? Nung nag-ride nga kami, ang liliit ng gulong namin. 10 inches lang yung gulong namin, pero yung lubak, talagang kahit konting lubak lang, ramdam na ramdam mo. Pag nadali ka doon sa mas malalaking lubak, mas masakit yun. Talagang tumatalon yung scooter. So, yun yung challenge eh. So, tanggap namin yan.
kailangan i-endure mo, kaya nga endurance challenge yan. So, isa pa sa mga reklamo niya, yung sa route, o nakita rin natin may mga lumalagpas, hindi nila nakikita yung daan kung saan sila pupunta. Parang ganun, may nakikita tayo na naliligaw eh. So, yun yung isa sa mga kakulangan nito na sinasabi ni JG Moto. And halos karamihan sa mga reklamo na niya yung tungkol sa iba pang mga bagay sa event, no? Pero yun yung masasabi natin dito, no? Tingin ko hindi rin talaga niya nagustuhan yung event ngayon kasi nga nagbago lahat, pati ruta. Although mayroon namang sinasabi yung ibang mga riders na mas gusto nila yung diskarte ng ruta ngayon kasi hindi katulad nung nakaraan sa NLEX, madaling araw pa lang nandito na sila sa may unahan ng nasa may Ilocos Norte na sila. So hindi nila masyadong nakikita yung mga view. Pero dito sa event na to, araw darating sila dito sa may parte ng Ilocos Norte. Umaakyat sila dun sa may, basta nandito na sila sa may Pagudpud. Pagdating sa Pagudpud, araw na. Dati, dumadating sila dun, madilim pa. So ngayon, nakikita talaga nila yung mga view. Di ba? Mas maganda yung nakikita nila ng view. Kita nila yung mga malalaking solar fans doon. Para mga solar harvester. Wind powered. O wind powered yun. Yung mga malalaking fan doon sa Ilocos, no? So, ito na mismo yung dito na mismo nang galing sa rider na hindi maganda yung nangyari dito sa Boss Ironman, kagaya ng mga aksidente. Sinabi rin pala niya dito na hindi na masaya. Hindi na masaya mag-Boss Ironman. Siguro para sa kanya, no, iba-iba rin kasi yung opinion ng mga riders or participant na sumali dito. Yung iba na gustuhan nila, yung iba hindi, no. And yun, kung ano yung posibleng baguhin nila dito next year, kung gagawin ulit nila to, sana magkaroon nga ng magandang outcome, no. Siguro next year susubukan ko ring manood. Kung halimbawa magdodoble ingat na lang tayo kasi kahit ano pang baguhin nila diyan, may chance pa rin kahit may mga pakonti-konti siguro, minimal chance. Kasi sa ibang event, talagang sinasarahan nila yung And inamin pala niya dito na ang isang problema rin talaga yung mga participants kasi sobrang taas ng adrenaline. Oo, ibig sabihin, talagang alam niyo yung pag sa amin sa Quezon ang tawag nila girab na girab. Yung sobrang taas ng adrenaline yung parang ganito yung kumbaga sa linya, hindi sila ganyan. 'Di ba? Patas lang yung energy. Dito kasi parang ganun sila. So ang gulo. Yun ang sinasabi niya dito. Yung mga participants sobrang taas ng energy, sobrang taas ng adrenaline. So hataw sila ng hataw. Yun yung sinasabi niya na naging issue pa. No? So dito masasabi natin na kung ganito parati yung mga riders, yung mga participants, hindi sila hindi disiplinado, karamihan sa kanila talagang normal na magkakaroon ng maraming mishaps or aksidente dito sa Boss Ironman event na to. So yun, sana maging mas maayos na yung susunod, no, kung magkakaroon ng kasunod, no, kung hindi man sila mapatigil. Actually tingin ko hindi kasi ang dami ng Boss Ironman. Depende, maraming kumukontra pero hindi pa rin natin masasabi kung mapapatigil to. So parang katulad din lang yan sa ibang event na nai-improve, no, habang katagalan nai-improve yan. And kung hindi yan mag-i-improve, posibleng mapatigil talaga tong event na to. So yun guys, sana may naibahagi tayo mahalaga dito. And yun, ingat po kayo. Ito po muli si Daddy Win. Bye. Oof!